Kain sinigang na baboy, Bicol Express kanin. And then yung ating kape dito. Kailangan kumain kasi maraming gagawin. Kain. Maganda ka. Wala bang uupo dito? Wala bang uupo dito? Ba't parang ayaw niya? Ang ganda pa naman nito. Kulay violet. So, ayan. Magandang hapon po sa ating lahat. Baka meron pa dyan, hapon. May papremyo daw po si Press. Sa makakasagot sa mga tanong ko. Ayan. So, bago po i-discuss kung ano yung mga dapat natin gawin, i-discuss ko po yung mga karapatan ng ating mga kababaihan. Pasensya na mga kuya ha, parang nakikita ko, parang mga kuya ang nandito eh. Paano kaya yun? Mas marami sila, kaya ba natin to? Mga kababaihan. Kasi ang sa WCD, ito po ay sa Women and Children Protection Desk po ako. Ibig sabihin po, yung mga naabusong babae, naabusong mga bata sa akin po dinadala. Yung mga special child, cover po sila na RA 7610 na hinahawakan din po na WCD po. So, bago ko i-discuss yung mga dapat gawin, ngayon i-discuss ko lang, papahapyawan ko lang po kung ano yung RA 262 para alam ninyo kung anong dapat ninyo hindi gawin sa mga asawa po ninyo. No, tsaka mga babae, yung mga karapatan po ninyo kasi minsan, hindi pa po ninyo alam na dapat hindi po pala gagawin yun sa inyo kahit na asawa po ninyo yung tao na yun. At saka yung RA 7610. Halos magkaparehas lang po kasi yun. RA 9262, ito po ay batas. Anong malakas? Malakas kasi boses ko, parang nalobo. Ayan, okay na po. Oo, ayan. So, ang RA 9262 po na tinatawag natin, yun po yung batas para po sa nanay at sa kanyang anak. Ang anak po na cover doon sa 9262 is below 18 years old. Unless yung anak po ninyo ay special. Yun yung sinasabi ko kanina na kahit 20 po may special needs po yung bata, siya po ay cover pa rin po ng RA 9262. So, sino po ang nakakasuhan ng RA 9262? Yan, sila kuya. Asawa niyo, jowa niyo, ano pang tawag sa kanila? Boyfriend, ka-inyo, mga ganon. Mas okay ba ba may mic? Para marinig na ito na. Ako, ayan. Malakas kasi talaga, para siguro parang bumulong na lang ako. So yan. So, RA 9262, yun po yung ayan. Okay na po siguro yan. Yan po siguro. Ayan, okay po yan. Isang process. So, yun po. Sa RA 9262, meron po tayo physical abuse, psychological, financial, at saka sexual. Yun po yung tinatawag na marital rape na
So, may kayo po sa physical abuse. Kaya lang po kayo, mga kuya, kung kayo sinaktan, inaalmot, kung pa-medical ka na, slight physical injuries, iipunin mo din yun. Ikaw, marami ka, meron din ako. Or slight physical injuries nga lang, almot. O, sabihin may asawa niya, anong kinalmot kita? Masarapan ka lang, kaya kinakalmot yung ikot mo pala, ano? O, kasasabihin mo, kinalmot daw kasi nag-aaway. Ayaw naman gano'n, ano? Dapat yung totoo lang. Huwag tayong gagawa ng story. Sila na nagsabi, huwag daw po kayong gumawa ng kwento. Dapat po lahat totoo. So yun po yung sa physical po natin. Ang pangalawa po is yung psychological. Dati-dati po ang psychological, pag binubog ang babae, talagang nagkakaroon siya ng trauma. So, hindi na kailangan ang psychological evaluation. Kaya lang kasi, minsan may lalaki na bunganga, sobra pa sa bunganga na babae. Kung anong sinasabi sa mga asawa nila, may nasabihan pa dito ng trabaho, may sinabihan ng laylay, may nagsasabing lawlaw na yung asawa. Mayroon ba nun? Mga kuya, huwag kayo ganun ha. Kasi yung ari ng mga babae, kahit ang anak ng ilan yan, bumabalik pa rin yan sa dati. Kaya huwag mo sabihin lawlaw. Tingnan ninyo yung sa inyo, baka dahil sa kagagamit, natutubog na. Diba? O, tapos sasabihin nyo, yung babae ang lawlaw. Kaya huwag na huwag yung sasabihin nyo. Nakakasama sa loob ng isang babae, sasabihin lawlaw. Hindi naman kaya, mabaho. Ay, loko. Kayo naman kasi, asawa nyo, may mga anak kayo. Nagluluto, namamalengke, namamlansya, tapos pagdating nyo, si Basit agad. Hindi man lang sinabi na, mahal, pauwi na ako, mag-ready ka na. O, di ba sinabi mo yun, ay agad-agad, magdadaw niyan. Tatanungin pa kung ano, amoy ang gusto ninyo maamoy pa-uwi. Di ba? Kasi ikukumpara pa kayo sa kabit nila, no? Eh, syempre, ang kabit, pag pinuntahan nyo, ano bang gagawin nyo? Bembang, di ba? Hindi naman kayo nagpintuhan doon eh. Eh, syempre, naka-ready yun, nagsunroks na, ano ba? Di ba? Kaya sasabihin, kaya lagi mong sinasabi, pag ako po ay nag-discuss, hindi po pwede ikumpara ang kabit sa asawa. Magkaiba po yun. Pagkalabuntis mo yung kabit mo sa tingin mo, araw-araw, oras-oras, mamaw yan. Hindi din. Kasi may ibang priority na po. So yung mga nakakasakit o nakakasama sa loob na sinasabi ninyo sa mga asawa ninyo, yung mga pagmumura po ninyo ay may
psychological kayo po yan para sa inyo. So, ganun po mahalaga yung psychological na yun. Dati-dati, pag physical abuse, namumukong yung babae, laging sinasamahan namin yan ng psychological. Kaya lagi na yung sabi ko, kasi kanina, may ibang asawa na hindi nanunulog pero grabe yung ulit. Baka mas malala pa sa babae. So, yun, kailangan po natin ng psychological evaluation. So, yun po sa psychological abuse. Pangatlo, sino po ang hindi nagsusustento sa anak? Putok ng putok. Wala namang kahit iso pa lang, may higay. Diba? Tapos pagka sinisingil, o kaya hindi ka ng sustento, sasabihin, wala akong trabaho. Nagpakasaya, nagpakasarap, ilang segundo lang yun. Tapos, forever na, hanggang 18 years old, 17 years old, maghihingi ng sustento, masasabihin mo, wala akong trabaho. So, sa financial po, usually po, hindi po talaga nag-affect sa akin. Bakit po? Kasi kailangan 6 months diretso po na hindi po nagsustento si lalaki bago po sa amin. Opo, kaya magaling eh. Magaling sila, no? Lalo po dito. 4 months, bigay. Siyempre, kailangan ko ng pera. Utin ko. 6 months. So, anong gagawin natin? Magkarap sa barangay. Pag nagkarap sa barangay, kapag hindi nagkasundo, kunin ang letter, dadalhin sa Malolos. Kasama yung birth certificate po namin. Problema, kung sa birth certificate ng bata naman, yung nirereklamo mo, hindi pala acknowledge yung anak ninyo. Kailangan magpaliligin na naman kayo doon, dapat sa hospital. No? At saka kung pupunta po kayo ng tulpo, parang awa naman po ninyo, huwag yung sabihin na walang naitulong ang barangay at kapulis. Kasi kayo nga, hindi nyo ba patunayan na anak niya yung sinasabi ng bata, eh kami pa kaya, hindi naman ako nagbilang ng ginagawa ninyo. Wala naman ako dyan para sabihin ko, kayo ko, pinutok niya, kaya yung kapay. Kaya wala po talaga kami magagawa doon. So kung mangingiman tayo ng tulong sa iba, sabihin na po natin ng totoo na wala po akong pera, baka pwede po kasi napapanood ko na nakakatulong daw po kayo sa mga ganito na kailangan ko maliligay, nakakilala kayo, baka pwede po matulungan kami para mapatunayan na yung bata o yung anak ko is ito ang tatay. Ganun po ang gawin natin na, kasi meron po, nakadalawa na po akong kaso, ang sinabi wala daw ako naitulong, sabi ko. Siya nga, hindi nga nito patunayan yun ang tatay, ako pa kayo, hindi ko naman alam. Hindi ko naman sila nakitang nagsasama. So, tako ko po makapatunayan yun. So, yun po yun. Kaya yung mga buntis, wala naman nakita buntis dito. Kaya magpapabuntis pa, kasi yun ang tatay. Diba? Diba? Diba ang knowledge po yun? Kasi yun na, ako kung nanalo sa loto yun, record record naman yun, pero nanalo ng loto, at hindi na nagsuspect yung anak nyo. At saka yung isa na ng kaso, yung problema niya, may boyfriend siya, pero may nakainuman siya, lumabas sila ng bata, ang umako si boyfriend. Diba? Tapos ngayon, kinuwala yan ng boyfriend, ang nakapangalan, yung dating boyfriend, o gusto niya rin nga yung tunay na tatay ng bata. Kaya nga paano na hihinga, di ba yung nakapangalan sa birth certificate? Diba? Ang dami pa ang proseso po niyang dadaanan bago po mahingi ang tulong. At sino po ang nakakaalam dito kung magkano ang dapat ibigay ng tatay sa anak sa sustento? Anak sa labas, magkano po? Sa batas po natin, 3,000. Anak ng kasal, 5,000. Mababa, no? Parang sa ngayon, hindi naman kaya mag-aralin yun sa 3,000 sa isang buwan. Yung gatas, magkano ang gatas? Ilang libo lang yun, dito pa. Kaya hindi po doon nakabase. Kundi sa sahod po ng lalaki. Sa kita. Kaya lang nga, sabi ko nga, magagaling na naman po sila. Anong gagawin? Pagka-government employee, mag-loan. Anong nakalagay dun sa payslip na 5,000 na lang? Sinasahod. Ano kaya yun? Diba? O turuan ko, sino bang naanakan ng mga ano dito? Mga meron? Meron ba? Yung mga sundalo, mga gano'n, mga government employee. Yung mga kasama po namin, pwede po kayo dumiretso sa pinats po namin. Basta naka-acknowledge po siya dun sa bata. Bibigyan ko ng ATM yan, parang dapat ibigay ko sa bata, diretso na sa ATM. Hindi na po kailangan ko lang yung babae para hindi naman po
mong lollipasok. Hindi naman kaya, sabi ko, tinagawang lollipop, akala mo naman, bango-bango, at pilit, subo. Ayun ang nagreklamo mga babae. Kaya kuya, kailangan usapin ninyo kung gusto. No? Pero kaya kung kayo naman ayaw ninyo, subukan nyo na yun sa kanila. No? Masarap ba? Kasi minsan, yung napapanood po natin, hindi totoo yun. Gawa-gawa lang yun. Diba? Alam naman ninyo, pag nag-CR kayo, pag buo yung lalabas dyan, masakit, diba? O gawin pa kayang tutusok dyan, masakit po yun. So, hindi po ganun-ganun. Kapag gano'n hindi naman mo sa asawa mo, nawawalan na kayo kanina ng respect sa asawa mo. Diba? Hindi ba gusto ba niyo yun? Pwede kong pumayag si babae na experience na, sige pa. Diba? Pwede. Kaya lang pag naayaw po, huwag po ninyong pilitin. No? Pero kuya, pagka kayo na naman pinilit, ang gagawin po ninyo, ay pagbigyan nyo. Psychological abuse na naman kasi isipin ng asawa niyo, ba't ayaw ako? Bakit? Pangit na ba ako? Siguro kayo kabit sa iba, ano? Hindi makatayo sa akin eh. Pagod na siguro to. Kaya kung talagang hindi tumatayo yan, gawin mo ng paraan. May iba naman, di ba? May daliri. Ano ba? May hila. Huwag naman daliri sa paa ang gamitin ha. Ano kayo pumayag doon? Magagawa ng paraan yan. Mag-asawa naman po kayo eh. Mag-asawa na po yan. Para wala sana pupunta sa akin sa station at nagre-reklamo. Kasi mayroon po ako mag-asawa na pumunta, hindi nagigil yung babae. Kasi yung asawa niya, gigil daw, lagi nakaganon. Cellphone. Samantalang siya hindi nagigilan nung asawa. Eh, gusto pala ni babae, 3 times a day. Kaya nyo? Umaga, tanghalian, hapunan. O, diba? Kaya, sabi ng lalaki, nakakabiyakan naman, yun lang pala gusto mo, bakit hindi yung sinabi sa akin? Diba? Pwede naman yung pag-usapan yun, diba? O, bibigyan daw niya ng chance. O, pagkalipas ng ilang buwan, bumalik sa akin. Sabi ko, ay, wala rin talaga, wala tayong klase siguro. Yung pala, kukunin ako nila. Imbis na. Pwede tayo siniba naman, sinumima ko kung gusto, diba? O kaya, yung lagi kong sinasabi, sa isang mag-asawa, ang kailangan lang po talaga niyo is pag-uusap. Communication talaga. Sa mga nanay dito, sa mga naging anak ba ninyo, naranasan po ba ninyo nabasan po dyan? Naranasan po masarapan? Hindi, no? O, may hindi po talaga. Kayong mga kuya, alam ba ninyo kung mga naging asawa ninyo ng mga naanakan po ninyo nasarapan sa ginagawa ninyo o hindi? Kung wala okay na siguro yun, sumisigaw pa nga eh. Diba? Kasi si babae, gusto niya masatisfy si lalaki na okay yung ginagawa. Pero yung mga lalaki, hindi inaalala na okay ka na ba? O kaya, ayan ako, puputok na ako, ano, nakalabas ka na ba? Hindi na lang masabi sa asawa. Totoo po yun. May mga napag-discusan na po ako, tatanungin ko, hindi naranasan, labasan, hindi nasarapan, kaya minsan may mga nakakabit. Kasi nga, tatanungin mo, bakit nakabit ka? May asawa ka naman. Sasabihin niya, mas masarap kasi yung kapitbahay ko. O kaya, nilalabasan kasi ako dito sa kapitbahay ko. Kaya sabi ko, bakit hindi kaya nang pag-usapan ng asawa mo? Pagka sinabi niya, puputok na, ay teka lang muna, ako muna, gagawin ka, di ba? O, oops, teka muna, ako muna gagalaw, ako muna gagalaw. Dapat ako muna ang unang lalabas. Kasi, di ba, mas nauna kayo nilalabas ng mga lalaki kaysa sa mga asawa ninyo. Akala niyo, okay lang, kasi umul na umul. Kayo kasi mga ate, pagka hindi kayo nilalabasan, hindi kayo nagaganahan sa video, teka nga muna, hindi ako nagaganahan sa ginagawa mo. Kayo ang kumilos. Asawa na naman ninyo, di ba? O di naman kayo kasi kuya, di ba? Pagkatapos ninyo, anong ginagawa na ninyo? Hilig na, di ba? Hilig na, talikod, hindi niyayakap, pagod na, wala na. Hindi ba? Ano? Parang nangina, di ba?
dyan, di ba? Dapat pala sinama ninyo, dapat, asan si Pres, dapat pala yung mga mag-asawa ang nandito. Para, bigay mo sa atin ang pinagawin kayo. Kasi hindi naman mo kasi sinama, kuya. Dapat sinama mo. Para,
Todo postura tayo dyan. Ang ganda natin. Iba-iba yung lipstick natin araw-araw. Kasi parang natin, paano yun? Uhok niya. Kulit-kulit yung damit ng anak niya. Diba? Mas naano pa ako dun sa nanay na siya yung ano yung damit. Pero yung anak niya ay yung damit. Kasi talagang doon nakafocus ko yung nanay. So, may tanong po kayo sa 926 ko? Wala na? Ano yan? Okay pa ba kayo dyan, kuya? Okay lang po ba? Sabihin ninyo, ano ba yan? Ako ang pinaano dito? Opo, yan po yung sabi ko. Kaya lang, 3,000 lang ang yan kapag physical injuries. Kaya lang, pag ikaw, ginanong mo lang sa asawa mo, mamula yun, nagpapagagal, magkano na po ang kailangan kasi magpaalam ka. Kung dati mo naman ginagawa, kasi magawa mo yun. Eh, talaga naman. Ilang beses na ba? Ayan, tama na talaga dapat mag-opinion tayo, isama niyo yung mga asawa niyo, yung mga asawa reklamo, kaya lang dapat sabihin niya, sa ginagawa mo, psychologically abuse ako, may trauma ako, ano lang, back to you. Wala na po umiyan. Sorry, wala na umiyan. Basta dito. So, yun po yung ano, sa ano namin, ano, parang nakakatawa, nakakaano na nabubulitan natin. Kaya lang pag nasa sitwasyon po tayo na may ganun na nangyayari sa atin, minsan hindi natin alam kung sino yung gagawin natin. So, ginagawa lang natin na parang magaan. Pero pag may mga problema po kayo, pwede naman po kayo pumunta sa akin. Ano? Kasi sabi nga nila sa ano natin, ang 926 hindi po pinag-uusapan din sa barangay, diretso na lang yung kaso. Kaya lang mga Pilipino po kasi tayo eh. Minsan, gusto lang, hiwalay na sila, tapos sustento na lang ng mga bata. Kaya yun po yung pinag-uusapan po sa barangay. Pero kung talagang yung bubog sarado na yung babae, talagang mamamatay-matay na, hindi po yun pwede. Kaya nga lagi namin sinasabi na may mga relasyon na pwedeng isalma, na pwede pang pag-usapan, pero may mga bagay naman, may mga relasyon na talagang panghiwalay na kasi either may mamamatay sa kanila o di kaya yung mga anak po nila ang magiging kawawa. At tatandaan po natin yung nagiging kawawa sa lahat ng paghiwalay ng mga magulang sa lahat po ng mga anak po nila. No? Kaya minsan talagang magagalit ako, ang lagi kong tinatanong saan yung madadala yung mga bata. O kasi hindi nila alam kung anong sasagot nila. Pero ang gusto talaga nila, maghiwalay. Eh sino magsusustento dito? Kanino mapupunta yung bata? Ano yun? Ano nila? 1 week? Ay, hindi na pwede yun. Mahihirapan po ang bata. At tandaan natin sa Pilipinas, wala po tayong shelter para sa mga
nabol ng pulis ka naman. Pero basta kahit hindi namin sinasabi namin na basta may report naman, lahat ng mga report mas naka-record, hindi naman magkakaproblema. So, same lang dito dito. Ang tawag, mga nagnakaw dito. Ang pinaka-usapan nila dito is, pag na nangyari dito sa subdivision, kung naharapin mo dito, tama po ba? Dito muna sa subdivision. Kung meron po mga agreement na ganun, pwede po. Dito muna, pagharapin. Tapos pagka hindi po kaya dito, forward sa barangay. Pagka hindi nyo kaya yung barangay naman, po forward naman po sa akin. Kung meron naman kayo agreement na mga natin, mga pwede naman po. Parang yung sa school, mabanggit ko na rin po. Kung alam niyo na nagkagawin ng sundukan sa loob ng school, may ibang magulang na hindi respeto yung ng school. Pero ang defect kasi may sarili yan eh. Kung sa loob ng school nangyari, pag-uusapin sa school. Sabihin mo, ma'am, ayaw ko magkakasunod mo, tuloy ko na ako sa is. Ganun lang, basta masabi mo lang po doon, para po, yung referral mo sa school, yun yung nilalagay nila na ayaw mo pag-usap sila ng ganito, kaya ito forward na po natin sa police station. Kasi kung basta hindi ka nalang pupunta, hindi ka nalang sisipot doon, kaya pupunta ka mong nag-direction sa akin, hindi mo pa rin po yung report mo sa school. So, talagang mapupunta mo o pawalin ko kayo sa school para po magbigay ko na kung ano ba, makakarap ka o ayaw ninyo, para po may ilagay ko sila sa referral. Kasi baka mamaya, sabihin nyo na direction ko agad sa police, hindi naman lang pag-usapan dito. Ayaw ko kausap yan, ganito kasi tinsa ng principal yan. Diba? May mga ganun bagay. Okay lang po yun. Kung talagang ayaw ninyo, basta sabihin ko ng maayos na, mag-usap dito, gusto ko na po kasi isogar na po yung sa anak ko. Kasi sa ngayon, di ba dati-dati, ginagawa lang yung classmates mo. O di kaya ano, yung gano'n na, o di kaya ano, kailangan ginagawa ko din yung mga kuya sa classmates mo noon. Hinahalikan. Iba yung kanya. Sa inyo, nagtatapon ng tsinelas, sapatos, di ba? Ano kayo, ginagawa ng baon. Pero, yung pambubuli po nila ngayon, iba na. Nakakapatay na sila. Pinatadyakan nila, 8 na lalaki, pinagkukuha ng isang baka. Pinagtatadyakan, pinagsusunto. Ang mga nakapanood din yun, hinuhulog sa ano ng school. Inaabangan sa labas. Ganun ang mga pambubuli nila ngayon. Yes po. Yes po. Yung babae po, humihingi ng tulong, ginugulpe, sumisigaw na, bahay nila yun, pwede naman po. Basta sinabi ng babae, tulungan niyo ako, pumasok kayo dito. Pero kung sinabi niya, wala pumasok dito, tingnan mo lang yung sigaw ko. Wala. Pero basta, may kasama ka rin na, sumisigaw hihingi ng tulong, gano'n, baka naman pagpasok mo doon, ay, magnanakaw! Kaya ay, nagkakahasa ako, yung pala. Ang pagkaya. Di ba? Sa kayo natapos? Hindi naman,
Ito po kayo sa harap. Walang nakaupo. Ayan, sunod na po. Pagka laging away ng away saan, pwede naman po, gagawin naman ako ng report, lalo po kung yung mga report ng mga anak, kaya kayo mismo, probation na, yung mga anak niyo, umuwi ng gabi, natatakot na dumaan doon, yung nasa ng shortcut, kasi marami naging inuman, ay pwede naman ang gawa po ng report yun. Kasi mismo naman, lalo dito, ako naman dito, sa judicial naman control. Diba may mga rulings naman po, bago kayo sila nito, mga bawal. Kaya lang lahat tayo ng bawal na yun, nasunod, bawal pa din o hindi pa din. Depende sa block. Parang ano, may alam ako dyan na, depende din sa barangay, kahit nag-inuman sa gilid ng kalsada, basta wala nag-away, wala ka susumbong sa barangay, at wala napupunta ang pulis. Hindi ka lang ba? Ako ba? So, yun lang. Kaya, nasasabihin ko, alam dyan, kasi mga pulis yan. Naman gano'n. Wala na.
Hindi siya